Okay, so bago tayo magpasimula, mag-pray muna tayo. Amang Diyos na nasa langit, Ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa inyo sa gabi ito upang hiningi na pagpalain mo po ang inyong mga salita. Lagyan nyo ng kapangyarihan ang iyong mga salita na ating dadalhin sa gabi ito. Hindi ko Lord ang kapangyarihan mo ay aming maranasan pa yung deliverance, yung power ng deliverance, yung revival ng deliverance pa in Jesus' name. Salamat po. Sangkapan mo ng kapangyarihan mo yung aking bibig upang may pangarap ko na may kapangyarihan ang iyong mga salita. At bigyan mo ako Lord ng karunungan kung paano himay-himayin ang iyong mga salita sa gabi ito. Salamat po. Pagpalain mo ang iyong salita sa gabi ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So sabi diyan sa mga chapter 16, verse 24 hanggang 32. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy. Tungkol ito sa bilangguan sa Pilipos kay Pablo at kay Silas. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy. So yung mga paano yung lagyan ng mabigat ng kahoy para hindi makakilos ang kanilang mga paa. Sabi sa 25, nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nanalangin sa Diyos at umawit ng mahinyo sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Katanda natin, yung pagkikinig ay mahalaga. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay bilangguan at nang makita niya bukas ang mga pinto, inakala niya nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpakamatay sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat." Yan ang sabi ni Pablo sa bantay dito. Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok na nanginginig. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano pong dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sa 31, sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoon Hesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Sa 32, ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. At Diyos po magpala ng kanyang salita. So, ito yung pagkabilanggo ni Pablo at Silas doon sa bilangguan sa Pilipos. Habang sila nandoon sa bilangguan na nakapiit, na may dalawang mabigat na kahoy ang kanilang mga paa para hindi sila makalakad o makakilos. Nung gabing-gabi na, si Pablo at Silas ay nanalangin sa Diyos at umawit na mahimno sa Diyos.
At nakikinig naman ang ibang bilanggo. Nakikinig. So habang sila'y nagpipray sa Panginoon Diyos, umaawit na mahimno, lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalag ang mga talikala ng mga bilanggo. Amen? Bumaba dito yung power ng Lord. Walang instrumento na. Walang instrumento, pero power talaga yung kanilang prayer. Power talaga yung kanilang pagpupuri sa Panginoon. Kaya, lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilang malakas na lindol. At pagkatapos ng lindol, biglang nabuksan ang mga pinto, nagkabukasan yung mga pinto ng bilangguan at nakalagi yung mga talikala ng mga bilanggo. Pati yung mga talikala ng bilanggo ay nakalagi. Power talaga. So yung bantay pinto naman nagising. Nung makita niyang nakabukas ang pinto, tinanggal niya, akala niya nakatakas yung kanyang binabantayan ng mga bilanggo. Dahil dito, binunod niya ang kanyang tabak at magpakamatay. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili kasi noong unang panahon, kapag ikaw may binabantayan at nakatakas ang binabantayan mo, buhay mo rin yung kapalit. Papatayin ka rin kasi para bagang sinasabi na ikaw ay involved sa pagtakas ng iyong binabantayan. Kasi pag nakatakas ang iyong binabantayan, papatayin ka rin. Kaya, para hindi na siya mapatay ng kanyang mga pinuno, gusto na lang niya magpakamatay. Ngayon sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, kami nandito lang. Kasi nandun sila sa isang lugar. Amen, kita niyo yung power ng prayer, power ng worship. Walang instrumento yun. Amen, kaya kahit dalawa lang sasabi na ng bilang, saan man dalawa, tatlo nagkatipon, nang dahil sa Panginoon, nandoon si Lord. Amen? Kaya, nakaiba talaga yung panalangin at pagpupuri na mayroong pagkakaisa. Amen? Mayroong pagkakaisa na panalangin at pagpupuri sa Diyos. Kaya dapat tayo nagkakaisa sa panalangin sa Espiritu. Dapat tayo nagkakaisa sa pagpupuri sa Espiritu. Dapat tayo nagkakaisa sa pagsamba sa Espiritu. Amen. Dapat lahat ay may pagkakaisa. Kasi parang power talaga. Kaya kaiba talaga yung corporate prayer. Sama-samang panalangin. Sa ilan, dalawa na sila, pero yung kapangyarihan ng Diyos ay kumilos dahil sa totoo yung kanilang mga puso. Walang instrumento yun, ha? Nakatali pa yung dalawang paa nila. Mayroon pang dalawang mabigat na kahoy yung paa. Pero yung kanilang kamay malaya. Yung kanilang bibig ay malaya. Amen? Yun yung nakalimutan ng Diablo. Alam niyo yung tanikala na yun. Tanikala ng Diablo yun. Kaya, so sobrang lakas ng paglindol, nabuksan yung mga pintuan. Gaano kalakas yun? Pati mga paka doon sa pintuan nabuksan, pati yung mga tanikala ng mga bilanggo. Kasi ang mga bilanggo may mga tanikala, yung tulad ni kay Pablo, at may tanikala, nagkalasan yung mga tanikala. Nagkaroon ng revival o ng deliverance. Kasi lahat sila nakagapos eh. Minsan tayo, nakagapos din yung ating mga isip at puso. Kamay, yung ating bibig, yung ating mga paa, nang hindi natin napapansin. Kasi ang kasalanan madaya. Amen. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para tayo makalaya.
Amin ba? Kasi ang kasalanan talaga madaya yan. Akala mo tama ginagawa mo, yung pala ay may kasalanan na tayong ginagawa. Kaya yung paging malinis natin sa harapan ng Diyos, sabi nga sa Thessalonian, unang Thessalonian, chapter 5, verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. At panatilihin niyang walang kapintasan ang buong niyong katawan. Kasi ang tao, mayroong tatlong kalagayan, tatlong katawan. Tatlong katawan. Espiritu, kaluluwa at katawan. Dapat yung ating espiritu malinis. Dapat yung ating kaluluwa ay malinis. Dapat yung ating katawan, lupa ay malinis. Dapat yung ating espiritu ay banal. Dapat yung ating kaluluwa ay banal. Dapat yung ating katawan ay banal. Dapat pinapalinis natin yan sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay banal. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos ay maging banal din at maging malinis din. Amen. Kaya minsan din natin napapansin, nakakapasok unti-unti ang kasalanan sa atin ang hindi natin nakikita. Yung ating mata, yung ating isip, yung ating puso, yung ating kamay, yung ating bibig, yung ating mga pamisan, nababahiran niya ng kasalanan. Amin po ba? Kapag ikaw ay sensitibo sa Espiritu ng Diyos, makikita mo yun. Kapag ikaw ay hindi naman sensitibo sa Espiritu ng Diyos, hindi mo yun makikita. Akala mo okay lang. Yung nakapagsalita ka ng pangit, kasalanan na yun eh. Yung nag-isip ka ng pangit, kasalanan na yun eh. Yung naging mahalay ang mata ng tao, kasalanan na yun. Amen. Maraming paraan ang diablo para makapasok sa buhay ng tao at madaya ang tao. Kaya, dito, yung bantay pinto, maaaring nangangaral dito sina Pablo. Ngunit dahil sa sarado ang kanyang mata, ang kanyang isip at puso, hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos ay pinangaral sa kanya. Amen. So dito sa 29, humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila yung nilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano pong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ibig sabihin dito, may bahagi ng pangaral dito na hindi pamilyar sa kanya. Maaaring dahil sa may takip ang kanyang mata, isip at puso. Kasi nagtanong siya paano siya maliligtas. Ibig sabihin, may naging pamilyar sa kanyang isip tungkol sa pangaral. Amen. Kaya nagtanong siya, paano ako maliligtas? Tanong ng isang tao, mayroong napakinggan, pero hindi malinaw. Amin mo ba? Paano ako maliligtas? Nagtanong siya. Ibig sabihin, maaaring may napakinggan na siya kay ng Pablo Silas, may hindi malinaw kasi nga, dahil sa may lambong yung kanyang mata, may lambong ang kanyang isip, ang kanyang puso. Kaya nagtanong siya, paano siya maliligtas? Ibig sabihin, parang may napakinggan na siya. Ang magtatanong ka ba naman, paano ka maligtas kung wala ka napakinggan, hindi malinaw? Maring hindi malinaw yung kanyang napakinggan. Kaya, nung maranasan niya yung power ng Lord, naging malinaw sa kanya. Nagkaroon siya ng deliverance. Maring natanggal yung tanikala ng diablo sa kanyang mata, sa kanyang isip, sa kanyang puso. Kaya nagkaroon ng linaw sa kanya. Nagtanong siya, paano ako maliligtas? Amen. Sumagot naman sila,
sumampalataya ka sa Panginoong Isus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kaya malinaw dito yung sagot ng dalawa. Kailangan mas mampalataya kay Kristo, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya, at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Amen po ba? Minsan, okay na sa ating maligtas tayo, pero hindi natin nakita na yung ating pamilya kailangan din maligtas. Kaya, hindi lang siya ang naligtas, kundi kanyang sambahan naligtas din. Kasi ipinahayag sa kanya at sa kanyang kasama sa bahay, ipinahayag din yung kaligtasan. Kaya, mapasin natin dyan na minsan yung ibang tao, ay, pag maligtas ako, maligtas din yung pamilya ko. Paano maliligtas siya kung hindi pahayagan ng mensahe tungkol sa pananampalataya kay Kristo? Nandun na yung prayer nila. Kung hindi pa rin napabahagi na ng salita ng Diyos, yung kanilang pamilya, kaya iba yung pangangaralan din yung ating pamilya. Kaya talaga tayo may desire din para sa ating pamilya, hindi lang para sa atin. Amen ba? Kaya minsan marami ako napapakinggan. Kapag naligtas ako, maliligtas din ang pamilya ko. Paano sila maliligtas kung hindi sila makapakinig ng aral tungkol sa pananampalataya kay Kristo? Amen ba? Kaya minsan, kulang ang pagkaunawa at pagpapaliwanag. Dapat maliwanag na kapag ikaw ay napahayagan ng mensahe, kasama na yung pamilya mo. Dapat papahayagan. Kapag ikaw naligtas, dapat maliligtas din ang iyong sambayan. Amen ba? Huwag kang umasa na maligtas yan na hindi mapahayagan ng mensahe mula sa Panginoon, mapahayagan ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Dapat, kung paano kang ipinahayag sa iyong pananampalataya tungkol kay Kristo, dapat sa pamilya mo may papahayag din ang pananampalataya para pare-paras na ligtas. Amen. Kaya, kapansin natin ito yung power ng deliverance. Yung anointing, iba yung may power, yung prayer, corporate prayer, magkaisa sa damdamin at sa kaisipan yung prayer. Iba yung may power talaga yung worship. Kasi minsan, nag-worship ang mga tao. Hanggang worship na siya, doon na yung isip niya, pag nakapag-worship na ako, okay na. Pero hindi niya din sa yung power doon sa kanyang worship. Ibig sabihin, may kulang, walang anointing yung worship. Basta naka-worship lang, okay na. Minsan, nag-preaching. Hanggang preaching lang, doon na nag-closing prayer sa preaching. Walang anointing yung preaching. Kasi hindi naman din sa yung anointing sa preaching. Basta na sa isip niya, kapag nakapangaral ako, okay na. Kapag nakapagpupuri ako, okay na. Amin ba? Kasi iba to eh. Yung power ng prayer, power ng worship, lumindol ng malakas, nabuksan yung mga pintuan, pati yung mga tanikala ng mga bilanggo, na napabot sila. Hindi na naman sila yung nag-deliverance doon eh. Pati yung mga bilanggo. Lahat na nakikinig doon, kaya ginagamit din yung pagkinig para maunawaan ng tao yung salita ng Diyos. Amen. Kaya, alam natin na yung bantay pinto, maaaring nakapakinig na ng aral mo. Kaya lang baliwala sa'yo. Kasi nga may takip pa yung kanyang mata, yung kanyang isip. Kaya hindi pa naging pamilyar sa kanya yung pananampalataya tungkol kay Kristo. Amin mo ba? Nagtanong siya, paano kung maliligtas? Ibig sabihin, mayroon siyang kaalaman na nung maalis na yung tanikala sa kanyang mata, sa kanyang isip. Kaya nakapagtanong siya, nung naging malinaw na, dahil doon sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos doon sa time na yun ng prayer ni Pablo at Silas, sa worship ni Pablo at Silas, ay nagkaroon ng paglaya o deliverance. Amen? Kaya, kapag tayo ay nagpipreach, dapat dinidecide din natin na saan ka pa ng anointing ng Lord. Hindi purong preaching o teaching. Kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, hindi lang
nagtapos sa pagpupuri, dapat doon pa lang sa pagpupuri natin, may pagkilos na ang power ng Lord. Amin po ba? Nasa desire talaga ng tao yan. Kasi minsan, hanggang preaching lang, hanggang worship lang, tapos na minsan ha, pagkatapos pag-MC, lalabas, akala tapos na yung kanyang ginawa. Walang desire sa anointing ng Lord. Amen. Akala niya, natapos na yung kanyang bahagi. Amen ba? Doon siya nagkakamali. Hindi natatapos doon. Kasi kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, takot ang diablo. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, takot ang devil. Amen ba? Kapag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi natatakot ang diablo siya. Amen ba? Kasi yan yung power na ibinigay sa atin ng Lord. Amen. Kuha nyo? Tayo binigyan ng power ng Panginoon para matalo natin ang diablo. Amen ba? Di ba lahat ng mananampalataya ligtas na? Pero yung mga ligtas na may tatak pa rin yun. Tinatakan pa rin Ephesians 4, chapter 4, verse 30. Ang Holy Spirit ay tinatak sa atin para tayo pagbalik ng Panginoon ay kilala niya kung sino kanya kasi may tatak. Kasi pag wala kang tatak, hindi ka magpasama sa pagbabalik ng Panginoon. Kumbaga, tinandaan ng Panginoon kung sino yung mananampalataya kay Kristo. Tinatakan ka sa pagpagitan ng Holy Spirit, ng Holy Ghost. Kaya pagbalik na Kristo, lahat ng may tatak ay kasama yan na sa pagkuha ng Panginoon. Pag wala kang tatak, hindi ka mapasama sa Panginoon. Kaya dapat din-decide din natin ang Holy Spirit sa ating buhay na matatakan tayo. Amen. Kaya, mapansin natin dito, iba yung power ng prayer, power ng worship. Decide din yun. Ninanais din ako talaga yun. Amen. Hiningi nyo na yung preaching mo, may kasamang anointing, yung worship mo, may kasama din anointing, o kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko muna tapos ka mag-preach, okay, tapos na. Tapos na ako mag-preach. Tapos na ako mag-worship, tapos na. Tapos na ako mag-MC, tapos na. Kulang yun. Amen ba? Sa lahat na nating ginagawa, dapat may power. Amen. May kapangyarihan. Ako nga, pinapractice ko rin yun. Kaya, lahat dapat na ginagawa natin ay nagkakaisa dapat tayo sa panalangin sa Espiritu. Maging sa ating pagpupuri, dapat nagkakaisa tayo sa pagpupuri sa Espiritu. Maging sa ating pagsamba, dapat nagkakaisa tayo sa pagsamba sa Espiritu. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kailangan niyo pa ba yung chapter sa verse? John 4, verse 23-24. Ano kasulat doon sa John 4, verse 23-24? Sabi dito, subalit dumarating na ang panahon na ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu Katuhan. John 4, chapter 4, verse 23-24. 23-24, chapter 4. Subalit, dumarating na ang panahon na ngayon na mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katuhan. Sapagat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais na Ama. Ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katuhan. Amen. Amen po ba? Kaya, dapat nakakaisa tayo sa panalangin sa Espiritu. Nakakaisa dapat sa pagpupuri sa Espiritu. Ganon din, nakakaisa tayo dapat sa pagsamba sa Espiritu. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Amen. Amen po ba? Kaya, power talaga yung corporate na prayer. Power talaga yung corporate na pagpupuri. Power talaga yung corporate na pagsamba sa Diyos. Kaya, dapat natin naintindihan yan. Kasi,
Kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, tapos dilat na dilat yung mata mo, marami kang makita. Makita mo yung kortina, makita mo yung mga pader, makita mo yung mga mukha ng tao, nakaka-distract yun. Hindi ka makapokus sa Lord. Hindi mo matatanggap ang presence ng Lord. Kaya ituro nyo rin yun, hindi lang para sa inyo, ituro nyo rin sa mga nasa baba ninyo. Kapag kayo nanalangin sa Diyos, dapat nakapokus sa Panginoon. Kapag kayo napupulis sa Diyos, dapat nakapokus ang inyong puso sa Diyos. Kapag kayo sumasamba sa Diyos, nakapokus dapat ang inyong pagsamba sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi lang yan para sa inyo, kundi para yan sa lahat. Tandaan po niya. Maging sa ating pananalangin sa Espiritu, dapat gumagana din yung isip natin. Amen po ba? Kasi habang kayo nanalangin sa Espiritu, iniisip mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kasi kaya nga yun ang tunay na paghanap niya sa mga tunay na sumasamba sa Kanya, ang sambahin siya sa Espiritu katotohanan. Kapag tayo ay umaawit sa Espiritu, dapat gumagana din yung isip natin. Amen. Ano ka ba? Umaawit ay di sa Diyos, kaya dapat gumagana din yung isip mo sa Diyos. Amen. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, dapat ginagamit mo rin yung isip. Mahirap sa umpisa, pag napapractice mo, madali lang. Kapag ikaw pala nanalangin sa Diyos, dapat gumagana din yung isip mo. Kapag ikaw pala napupuri sa Diyos, dapat gumagana din yung isip mo. Kapag ikaw sumasamba sa Diyos, dapat gumagana din yung isip mo. Paano ba pagsabayin mo? Practice lang yun. Ay ba ako nakapikit ako? Nagpe-pray ako sa Espiritu. Ako lang nakakaalam naman. Kasi lahat naman ang ating ginagawa, iniisip, ginagawa, basa yun ng Panginoon. Alam ng Diyos yun. Alam niya yung laman ng ating isip. Alam niya yung pinag-prepare natin kahit di tayo nagsasalita. Alam niya na kahit nakapikit yung mata natin, kahit nakadilat yung mata natin, alam niya kung tayo ay nakasimpo sa pagpupuri sa Kanya, kaya hindi sa pagsamba sa Kanya. Amin ba? Alam, yung mga bili ko sa inyo, huwag niyo rin kalimutan, yung paalala ko ng intro natin. Pwede tayong nagpipray sa Lord na nakabukas ang mata. Pero yung isip natin sa Lord, pwede tayong magpuri sa Diyos na nakadilat yung mata, bukas yung mata, pero ang isip natin ay nandun sa pinapapurihan natin. Pwede tayong sumamba sa Diyos na bukas yung ating mata, pero ang isip natin ay nasa Panginoon. Amin po ba? Kaya, yung itinuro ko sa inyo, ituturo nyo sa iba. Kasi, minsan kapag hindi na-orient ang mga tao, ang likot ng mata. Kaya, minsan tumataas ang boses ko. Mag-focus sa kay Lord. Itingin mo yung paningin kay Lord. Hebrew chapter 12, verse 2. Na nagpasimula ng ating pananampalataya. Kaya, para ma-rebuke sila doon sa kanilang paghala-gala ng kanilang mga mata. Ay, hindi niyo kung isa kasi dapat ba't kaya tumaas ang pwesto, Pastor? Kasi sinasaway ko lang yung mga pagala-gala yung mata. Amin ko ba? Kasi may mga tao hindi marunong manalangin sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. May mga tao hindi marunong magpuri sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. May mga tao hindi marunong sumamba sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Kaya, malaki ang magawa ninyo bilang mga leader kung paano ituro yun sa kanila. Kaya itinuro ko sa inyo habang nagpipray ako gabi, yun ang inilagay ng Lord sa aking puso. Amen. Na dapat, kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, sa Espiritu, kasi ang Diyos sa Espiritu, yung ating isip gumagana rin. Nakasentro din sa Diyos. Kapag tayo nagpupuri sa Diyos, gumagana rin yung ating isip. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, gumagana rin yung ating isip. Amen. Kaya,
Dito sa Gawa, chapter 10, verse 44. Ito yung patutuo ni Peter tungkol kay Jesus Christ. Kapag sinasaray sa iyo diyan sa Gawa chapter 10, verse 34, 10:34, kung umpisa natin sa 34, mahaba-haba yan. Dito na lang sa 44. Kasi patutuo ito tungkol kay Jesus Christ, i-apostol Pedro. Kung i-review nyo na lang yung, yung 34. Pero mag-umpisa na tayo sa 44, verse 44, chapter 10. Sabi diyan, nagsalita pa si Pedro, nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Amen? Habang nagpatuto si Peter tungkol kay Jesus Christ, habang nagsalita si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Ang pagkinig ay mahalaga rin. Ginagamit ko lang para maunawaan ng tao ang mensahe tungkol kay Kristo. Amen. Nagsalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya, yung pagkinig, mahalaga rin. Ginagamit ito ng Panginoon yung ating pakikinig, yung tayo natin, para maunawaan natin yung mga pagtuturo tungkol kay Kristo, yung pangarap tungkol kay Kristo. Kaya ginagamit yung pagkinig. Nasabi nga sa Roma, ano nakalagay sa Roma 10:17? Roma 10:17? Sorry. So, ano sa nakasulat sa Roma 10:17? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At makapakinig naman, at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig ba kayo? At makapakinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Kaya, paano makapakinig at saka kung wala pangaral tungkol kay Kristo? Di wala sa mapakinggan. Kaya, yung pakikinig natin, bunga yan ng doon nag-umpisa yung ating pananampalataya kay Kristo. At ang pananampalataya, nasa tanin yan sa puso ng tao. Roma 10:17, chapter 10, verse 17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakinig naman, ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Kaya, madali natin maintindihan na kapag nakinig ang isang tao, maunawaan niya yung pagtuturo tungkol kay Kristo. Yung pangaral tungkol kay Kristo. Kaya, ang sentro ng Biblia ay tungkol kay Kristo. Yung pagkamatay ni Kristo, yung pagkapago ni Kristo, yung pagkalibing ni Kristo, at yung pagkabuhay ni Kristo. Yun yung kabuuan ng gospel. Binuhay siya para lahat tayong mamatay ay mabubuhay din. Lahat tayong may pananampalataya ay mabubuhay din. Amen. Pagdating ng takdang araw na itinakdaan ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga ng pagkinig. Kasi doon nag-umpisa yung pananampalataya sa pagkinig. At makapakinig kung may pangaral tungkol kay Kristo. Kaya, ganun po yun. Kaya dapat malinaw ang ating pagkinig at dapat nakapokus ang ating pagkinig sa Panginoon. Minsan habang nangaral ng pastor, marami tayong napakinggang sismis. Maraming kwento. Kaya nahahati ang ating puso. Yung kalahati ay nandun sa napapakinggan natin na sinasabi ng tao. At yung kalahati naman ay minsan doon sa pagkaya, hindi talaga buo yung ating napapakinggan. Amen. Na pag oras ng pangaral, ibuhos natin yung ating panahon sa pakikinig. Amen. Para maunawaan natin. Huwag mo na magsalita yung katabi mo. Marami namang oras na mag-usap tayo. Pagkatapos na ng pagsamba, busin yung oras nyo. Nagpintuan kayo maghapon.
Amin po ba? Ay napapansin ko minsan, kapag nakatapos na mag-insi, lalabas na. Wala nang desire sa anointing. Kaya hindi takot ang diablo pag wala kang anointing. Amen. Wala kang power ng Lord. Wala kang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya, ang Espiritu ng Diyos, ayon sa Rome 8:26, tumutulong sa atin. Sa hindi natin kayang gawin, tinutulungan niya tayo para matuto tayong manalangin sa Diyos. Roma 8:26 hanggang 27. Ano ka sila doon? Roma 8. Roma 8:26 hanggang 27. Ngayon din naman, tinutulungan tayong ng Espiritu sa ating kahinaan. Mahina talaga tayo. Kaya tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Kaya ang Espiritu ang namagitan para sa atin. At sumarain sa parang di natin kayang sabitin. Sa 27, at ang Diyos na siya nakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Tagapamagitan ang Holy Spirit para sa mga mananampalataya. Siya ang tumutulong sa ating kahinaan. Pinapalakas na tayo. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Si Kristo ano naman trabaho nito? Siya yung daan natin papunta sa Diyos. Amen. Kung wala si Kristo, wala tayong daan papunta sa Diyos. Sabi nga, siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Hindi tayo makapunta sa Diyos kung wala tayong daan papunta sa Diyos. Kaya, ganun yan. Kaya, ang sentro ng Biblia ay si Kristo. Pero pag tayo humingi sa Ama, hingin natin sa pangalan ng Diyos. Sabi ng Biblia, kapag nanalangin kayo, manalangin muna kayo sa Ama, sa Diyos. At hingin sa pangalan ni Kristo. Yan ang tamang panalangin. Mag-uumpisa sa Diyos. Amen. Yung panalangin. Aba, humingi pa ako ng ganito sa pangalan ko ni Jesus. Banggitin mo ang pangalan ng Diyos. Banggitin mo yung Ama mo na sa langit sa pangalan ko ni Jesus. I-address mo sa pangalan ni Jesus. Huwag kay Maria, o kay Ninyo, o kay Patwa, o kay Cecilia, o kay Labrador, kay Sandro, o kay Pedro. Huwag doon. Sasala ang panalangin, hindi makaabot sa Diyos yun. Hindi makaabot sa Diyos yun. Panalangin na yun. Kay Pedro Calungsod, hindi abot sa Diyos yun. Mga panalangin po yun ng mga doktrina po yun ng mga tao mali ang paniniwala sa Diyos. Kaya dapat pag humingi tayo sa Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya, yung pagginig ay mahalaga. Kaya pag tayo nagiginig, dapat sure na sure sa puso natin. Amen. Kasi nakapokus tayo sa Espiritu. Kapag kayo'y nanalangin sa Espiritu, nagpupuri sa Espiritu, sumasamba sa Espiritu, gagamitin natin ang ating isip. Paganahin natin ang ating isip. Kahit nakabukas ang mata mo, kahit nakapikit ang mata mo, pwedeng gumala ang isip mo. Ako'y nagpipray sa Diyos. Ako'y nagpupuri sa Diyos. Ako'y sumasamba sa Diyos. Gagamitin mo ang isip mo. Pwede yan. Kasi nasa practice lang talaga ng simbahan. Amen. Para lahat ng iyong panalangin ay makarating sa Diyos. Lahat ng iyong pagpupuri ay makarating sa Diyos. Lahat ng iyong pagsamba ay makarating sa Diyos. Kasi ginagamit mo yung isip sa iyong panalangin. Amen. Kaya, kayong mga naturuan, hindi yan para sa inyo lang. Kundi, para yan sa lahat. Kaya yun ang sinasabi natin lagi na,
Pag nag-disciple ka, turuan mo rin naging disciple mo. Kung ano meron ka, ituro mo rin sa kanya. Kung ano yung alam mo, ituro mo rin sa disciple mo. Kung ano napakinggan mo, ituro mo rin sa kanya. Hindi lang yan para sa inyo. Para paglinggo, lahat tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen. Kaya, mahalaga na may alam tayo dyan. Yung corporate prayer natin, kahit marami tayo paglinggo, dapat sama-sama tayo nagpipray sa Diyos. Sama-sama tayong nagpupuri sa Diyos. Sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. Iba yung nagkakaisa sa damdamin at sa isipan. Iba yung isa yung ating damdamin. Iba yung isa rin yung ating isipan para sa Panginoon. Power talaga yun. Nagkakasundo tayo. Nandun yung ating pagkakaisa. Unite tayo. Amin po ba? Amen. Kaya, kapag hatian, kalat-kalat din yan. Hindi buo yung presensya ng Diyos na lalabas sa atin. Dapat alam natin kung paano makuha ang puso ng Diyos. Amen. At kapag ikaw nagiginig, dapat buong mapakinggan mo ang mensahe. Kasi kung may mga distraction, yung ating mga iniisip, hindi mabubuo yan sa ating mga isip at puso. Dapat, kapag umupo ka, yung buong mensahe ay maintindihan mo. Mayroon talagang magre-rema yan sa iyong puso. Hindi pwedeng walang pangusap ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. May matututunan ka, mayroon kang maintindihan na hindi na pala preaching, hindi na pala worship, dapat may anointing din. Amen ba? Dinidesire yan, ninanais yan ng ating mga puso. Kasi napapakinos natin ang power ng Lord kapag may faith tayo kay Lord. Amen. Kapag ano man ang hingin natin sa Panginoon, kung manalig ka, ay matatanggap mo. Amen po ba? Kailangan natin yung power talaga. Kailangan talaga natin yung presensya ng Diyos sa ating panalangin. Kailangan talaga natin ang presensya ng Diyos sa ating pagpupuri. Kailangan talaga natin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba. Hindi pwedeng nagpuri ka lang, tapos na. Hindi pwedeng nangaral ka, tapos na. Amen. Pinapractice yan. Kung ano yung nababasa mo sa Biblia, kaya tingnan mo lahat na nakikinig ay bumabasa ka ng Espiritu ng Diyos. At sa 13 verse 44, lahat ng pagkatao ni Peter ay Cornelio at sa kanyang mga kasama sa kanya sa bayan ay bumabasa ng Espiritu ng Diyos. At tapos po sila ng Espiritu ng Diyos. Lahat na nakikinig, yung Acts 16, 25-26, lahat ng bilanggo na nakikinig ay nagkaroon ng deliverance. Kasi ang kasalanan kasi padaya yan. Minsan nagkasala ka na sa mata mo, hindi mo na i-repent. Nagkasala ka na sa isip mo, hindi mo na ipag-repent. Nakapasok sila unti-unti hanggang makungkert yung isip mo. Nagkasala ka na sa bibig mo, hindi mo napansin. Nagkasala ka na sa puso mo, hindi mo napansin. Nagkasala ka na sa kamay mo, nagapos na yung kamay mo ng kasalanan, hindi mo pa rin napansin. Yung paa mo, nagkasala, hindi mo napansin. Kasi pwedeng magamit ng kasalanan yung ating mga bahagi ng katawan para maging tanggulan niya, para mahawakan niya. Tinan mo yung isang kapatid natin noong linggo, nagkaroon siya ng deliverance. Nakita niya ang puso niya, dumi-dumi. Napakadumi daw ng puso niya. Kasi hindi niya napapansin yun.
Hindi niya nakita yun, na madumi na palang puso niya. Sabihin ba ni Satanas, nakapasok na ako sa puso mo, nadumihan ko ng puso mo, nalagyan ko na ng mansa ang puso mo. Sasabihin ba niya yun? Hindi niya sasabihin yun. Kaya kailangan natin yung matinding panalangin. Nasa presider yun. Amin mo ba? Kung paano yung desire natin na ang tao magkaroon ng deliverance, magkaroon talaga ng deliverance mo. Kung hiningi natin ang power ng Panginoon, talagang bababa talaga yan sa ating kalagitnaan. Amen? Kasi yung ating desire, tinitingnan ni Lord yan. Yung ating motibo, tinitingnan ng Lord yan. Ang kailangan lang, malinis lagi ang ating espiritu, malinis lagi ang ating kaluluwa, malinis lagi yung ating katawang lupa. Dapat banal lagi ang ating espiritu, dapat banal lagi ang ating kaluluwa, banal lagi ang ating katawan. Sabi nga ni David, oras-oras siya nasa isip at puso ng Diyos, araw-araw. Alam ba ko, hanggang gising ako, lagi ako nag-repeat. Kahit wala akong natanda ang kasalanan, lagi ako nag-repeat sa lagi akong nanalangin ng pabanalin niya ang espiritu, pabanalin niya ang kaluluwa ko, pabanalin niya ang aking katawan. Nalinisin niya lagi lahat ako. Mata ko, isip ko, puso ko, kamay ko, paa ko. Lagi ilinisin ang Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter, chapter 1, verse 15, hanggang 16, ang Diyos na banal na tumawag sa atin. Kaya tayo, tinawag tayo ng ating Diyos na banal, dapat lahat tayo ay maging banal din. Malinis din. Amen? Kaya, minsan akala natin, okay na. Malinis na ako. Hindi natin alam. Yung mata natin, nagkasala pala. Yung isip natin, nagkasala pala. Yung puso natin, nagkasala pala. Yung kamay natin, nagkasala pala. Yung bibig natin, nagkasala pala. Yung paa pala natin, pumunta doon sa kasalanan. Kasi ang paa, nagamit din yan eh. Pag naisip mo isang bagay, punta ka doon kahit mali. Nagkasala yung isip mo, nagkasala din yung paa mo. Ano ba? Minsan, nangatwiran tayo. Minsan, hindi natin nasunod ang kalooban. Sa kasala na tayo, Mateo 6:33. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Unahin mo ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay dadagdag sa'yo. Sa isip mo, iba ang ginawa mo. Hindi mo inuna ang kaharian ng Diyos. Hindi mo sinunod ang katwiran ng Diyos. Iniba mo. Yung gusto ng Diyos, yung gusto mo yung nasunod, iniba mo yung gusto ng Diyos. Yung kalooban mo yung nasunod, hindi kalooban ng Diyos. Hindi ba nagkasala ka na? Amin pa kasi hindi mo sa sinunod. Akala mo tama yung ginawa mo, yung pala hindi pala tama. Amin mo ba? Ang kailangan natin, sundin natin ang sinasabi ng ano ba, katulad ng City Gate o ng Mateo. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Lahat ang tao tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Pero kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng mga sarang, hindi ka papasukin ng Diyos sa langit. Napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amin ba? Para pasukin ka ng Diyos sa kanyang kaharian, may walo akong itinulog. Yung pagsisisi, yung pananampalataya, pangalawa, yung paging tapat sa Diyos, yung tamang pagsamba sa Diyos, kasi may maling pagsamba eh. Yung tamang panalangin sa Diyos, kasi may maling panalangin eh. Yung pagtitipon, kasi nga sa Diyos makipagtipon sa atin. Kaya, utos niya, makipagtipon tayo sa Kanya. Kaya yun, gusto niya makipagtipon tayo para kasi natin ang loob ng isa't isa, dahil na nalapit yung pagbabalik ng Panginoon. At yung paging matuwid sa paningin ng Diyos. Walo yun eh. Amen ba? Kapag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, kahit million times ka pang tumawag ng Panginoon, Panginoon, hindi ka pa rin pahintulutan ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Bakit? Hindi ka naman sumunod.
Kaya ang requirements, dapat sumunod ka sa kalooban ng Ama na sa para ikaw ay papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Ay maraming magsabi, Panginoon, 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 Panginoon. Maraming hinihingi, hindi naman sumasunod. Panginoon, Panginoon. Maraming hinihingi, ayaw sumunod. Amen. Puro hingi. Ayaw naman sumunod. Ang Diyos, basta na lang pa papayag na wala kang ginawa, napasukin na niya sa kanyang kaharian. Hindi pwede yun. Kailangan may gagawin ka. Maiksing chapter, maiksing bed, pero may malalim na kahulugan. Kapag hindi ka pumasok sa langit, saan ang bagsak mo? Ano naman sa langit? Eh wala ka sa langit, nasa impyerno ka. Pag wala ka sa langit, nasa impyerno ka. Pag wala ka sa impyerno, nasa langit ka. Dalawa lang naman yun. Pagdating ng taglaban, kaya ba't wala kaya sa langit kung isang kapatid nito? Nasa impyerno yun. Naalala ko yung pagtutunan sa isang pastorador. Marami kasing bulolo na ginto. Tinanggihan doon sa langit. Bakit? Hindi masama ang ginto, hindi masama ang pera. Ang problema, yung umibig sa pera. Ang masama, yung inaidol mo ang ginto. Yun yung naging sagabal sa pagpasok sa langit. Sabi ko, may dahilan yung bakit di siya tinanggap sa langit. Baka inaidol niya yung ginto. Baka sobrang pagmahal sa ginto, sobrang pagmahal sa salapi. Sabi nga sa Deuteronomy 8:17-18, huwag niyo isipin na yung inyong lakas at kakayanan ay galing sa inyo. Subalit alalahanin ninyo na ang Diyos ay nagbigay ng lakas upang yumaman kayo. At bilang pagtupad niya sa pangako niya sa ating mga kay Abraham sa kasako. Ay yung pagyaman, pangako pa rin ng Diyos yan. Yung lakas, pangako pa rin ng Diyos yan. Kaya binigyan ka ng lakas. Pag may lakas ka, makapagtatrabaho ka. Pag may lakas ka, marami kang magagawa. Kaya lang ang ginagaling sa'yo. Yung lakas mo, kakayanan mo, sabihin, dahil sa lakas ko, dahil sa kakayanan ko, kaya ako yumaman. Kapalaluan ang abutin mo. Kapahamakan ng kaluluwa mo. Kaya nga binigyan ng lakas at kakayanan ng Diyos para makapagtrabaho ka. Kapag may lakas ka, marami ka talagang magagawa. Kailangan lagi may balik sa Diyos at pasalamat. Salamat doon sa lakas ha. Salamat doon sa kakayanan. Kasi pangako ng Diyos yung lakas na yun. Pangako ng Diyos yung kayamanan na yun. Kay Abraham at sa kasako. Kasi ang pangako ng Diyos, tinutupad niya yun. Kapag ang Diyos ang nangako, sigurado yun. Amen. Yung lakas, maraming magawa yan. Pwede kang yumaman kapag may lakas ka. Kailangan mo kong isipin na malakas ka, na dahil madiskarte ka, dahil may kakayanan ka, kaya ka yumaman. Amen. Kasalanan sa Diyos yan. Na ang kinin mo na galing sa iyo, lakas mo, ang kinin mo galing sa iyo, kakayanan mo. Basta lagi mo sabihin, Lord, salamat po sa lakas ha. Lord, salamat po sa kakayanan ha. Lord, salamat sa lakas pangako niya, Lord. Amen. Kaya, dagdagan natin, yung Lucas 16, di ba yung mga Pariseo, sabi ng mga sakit sa salapi, pinagtawanan siya ng mga Pariseo kasi para sa mga Pariseo, ang Diyos din naman nagmamahal sa salapi para sa tao, para sa pagkailangan ng tao. Pero yung paging sakit na salapi, kasuklam-suklam na yan sa Diyos. Sabi ko, sapagkat ang mahalaga sa tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kapag sobra na po talaga yung paging sakit sa salapi, kapag sobra na po talaga yung pag-ibig sa salapi, naging kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya, 1 Timoteo chapter 6, verse 10, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng malaking kasalanan. 1 Timoteo 6, verse 10, yung pag-ibig sa lapi, ugat sa malaking kasalanan. Ugat, di-build up ko yun, sabi ni Lord.
Job brother yun, sabi ni Lord, kapag inibig mo rin sa lapit. Amen. Kaya, huwag natin ibigin ang salapit. Si Lord na lang ibigin natin. Kapag ang salapit, gawin mo na lang palima sa buhay. Siyempre, si Lord mo na, tapos pamilya, ministry, kasi ang pamilya natin, isasama natin sa ministry. Amen. Kasama natin yung mag-ministry, pamilya natin. Si Lord at saka yung kapwa. Amen. Baka magkamali kayo sa pagpili, ha? Amen. Hindi masama sa lapit. Wala tayong ipinapreaching na masama sa lapit. Ang sinasabi natin, ang sinusunod natin ng Biblia, na kapag inibig mo sa lapit, naging ugat ng malaking pagkasala. Amen. Kaya tayo, pinapractice natin yung sama-samang panalangin sa Espiritu, sama-samang pagpupoy sa Espiritu, sama-samang pagsamba sa Espiritu, para power talaga. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya, kailangan natin manalangin sa Espiritu. At habang tayo nagpipray sa Espiritu, gamitin din natin yung ating isip. Pwedeng bukas ang mata mo, pwede ka nakapikit. Habang tayo bawal sa Espiritu, gamitin din po natin yung ating pag-isip. Habang tayo sumasamba sa Diyos, gamitin din po natin yung ating pag-isip. Saan ang chapter na sa verse mo? Masusumpukan ito sa unang Korinto, chapter 14, verse 15. Kapag umahawin ka sa Diyos, gamitin mo isip mo. Pwede ba yun? Pwede yun kapag practice mo. Nakatatak na sa isip mo. Ako'y nagpupuri sa Diyos. Ginagamit ko ang aking isip. Unang Korinto 14, verse 15. Ako'y nanalangin sa Diyos. Ginagamit ko ang aking isip. Pero nakapikit ako. Nagpipray ako sa Lord. Ginagamit ko isip ko. Ay, sino naman magpapasalamat kasi hindi na naririnig? May panalangin kasi na ginagamit mo lang yung isip mo. May pagpupuli na ginagamit mo lang isip mo. May pagsamba kasi na ginagamit mo lang ang isip mo. Paano naman sila makapagpupuli? Paano sila magpasalamat kasi hindi nila napapakinggan? May panalangin na maingay. Amen? May pagpupuri na maingay. May pagsamba na maingay. Amen? Yun yung mapapakinggan ng mga tao. At makapagpapasalamat sila sa Diyos kasi napapakinggan nila. So wala namang problema doon kung ikaw yung nanalangin sa Diyos na sa Espiritu na sa isip mo. Amen. Pwede naman yun. Nababasa naman kasi ng Lord yung ating isip at puso. Kung ano yung ating prayer sa Kanya. Kahit na kayo kung alam, nababasa ng Lord yung ating isip at puso. Alam niya yung motibo natin. Yung sabihin mo na lang ng Panginoon, maraming Panginoon sa mundo. Pero kung ang Panginoon mo talaga si Kristo, alam na yun yung nababasa na Lord yun. Kung nakasinto ang pagtawag mo sa Kanya ng Panginoon. Basa niya yun ang ating isip at puso. Amen. Kasi maraming Panginoon sa mundo eh. Pero kung binanggit mo man ang Panginoon, alam pa rin ang Panginoon kung siya ang motibo mo. Amin ko ba? Walang problema doon. Kasi siya naman talaga ang Panginoon natin. Kaya walang problema kahit sa isip lang. Kikiros pa rin ang Panginoon doon. Kaya si Pablo Silas, talagang maingay talaga yun. Kasi hindi naman nasakpan ng diablo yung kanilang bibig.
yung kanilang kamay. Habang siguro sila ay nagpipray, talagang maingay talaga. Kahit napakinggan niya na, nakikinig na yung mga bilanggo eh. Ng kanilang prayer. Habang sila ay nag-uusik, talagang maingay talaga yun. Wala talaga silang pakialam sa palibot nila. Kaya sabi niya, nakikinig yung mga bilanggo ng kanilang prayer, nakikinig yung bilanggo ng kanilang worship. Hindi ko alam pa anong worship yun. Parang tulad din siguro ng worship natin, di ba? Para sa Panginoon. Kaya, walang instrumento pero power, no? Amin mo ba? Talagang nakikinig yung mga bilanggo. Lahat na nakikinig ay nakalaya. Mas deliverance. Nakalas yung pinto, yung talikala ng pinto, yung kandado ng pinto, pati talikala ng bilanggo. Kasi lahat yun may mga pakain. Pinakaan ng nilagay ng mga bigat sa kahoy, tapos may pakain kahoy para hindi makatakas. Nakita kayo ng bilanggo na may dalawang kanina sa dalawang paha, tapos may mabigat pa ng kahoy sa gitna, para hindi makalakad. Kaliwat kanan yung kadina, yung paka, para hindi makahakbang. Pero nakalimutan ng diablo na sanikalaan yung kanilang bibig at yung kanilang kamay. Nabuburing ang demonyo, no? Di ba? Amin ko ba? Akala ng diablo, okay na, nakasanikala na yung paa. Eh nakalimutan ng lagyan ng plaster yung bibig. Nakapag-pray tuloy, nakapag-worship tuloy. Nakalimutan lagyan ng pabigat yung kamay, kaya nakapagtaas ako yung kamay. Habang nag-pray, habang nag-worship, nakataas yung kamay. Nakasayaw pa yung kamay. Amen? Kaya napakaganda ng karanasan na yun. Kasi bantay pinto, nakaroon din ng deliverance eh. Alis yung salikala, sa mata, sa isip, sa puso. Marinong isa, patulog-tulog siya. Maliwala sa kanyang pangangaral. Simba pag ang mga lingkod na kasi, una yung pangangaral. Bago yung sabay sila nila yung prayer at sa worship. Siyempre may pangangaral talaga yun. Kasi salvation yung ipinangaral kasi nagtanong sa kung paano maliligtas eh. Kung isa siguro, sarado yung kanyang mata, sarado yung kanyang isip. Kung nagkaroon ng deliverance, nahimasbasan siguro, naalis yung gapos sa kanyang kamay, naalis yung gapos sa kanyang mata, sa kanyang isip. Nagtanong, paano ako maliligtas? Naging malinaw na sa kanyang kaligtasan. Sumampalataya ka kay Jesus Christ, maliligtas ka at ang iyong sambayan. Kung hindi lang doon sa kaligtasan sa kanya, kung nilalap pa rin sa kanyang bahay ang kaligtasan. Amin mo ba? Kaya minsan tayo may mga talikala din yung mata, isip at puso natin. Tayo lang ligtas eh. Hindi natin iniisip yung kaligtasan ng pamilya natin eh. So may mga lambong dito sa mata, isip at puso natin eh. Amin mo ba? Kaya minsan, pumunta sa ibang tao, yung pamilya natin hindi ligtas. Kasi nga lambong din yun eh. Kasi una talaga natin malasakitan yung pamilya natin. Una natin na ilapit sa Lord yung ating pamilya. Minsan lambong din yun eh. Amin mo ba? Hindi natin napapansin, may mga talikala pala yung mata natin, may talikala pala yung isip natin, may talikala pala yung puso natin. Madaya talaga sa Satanas. Mapanmin lang. Sabihin natin, wala naman akong kasalanan, pastor. Ang kasalanan madaya yan. Kailangan ipakita sa atin ang Lord yan. Amen.
Kailangan natin mag-repent. Kailangan natin maging malinis ang ating espiritu. Ipalinis natin sa mga ulit yung espiritu natin. Kaluluwa natin, katawan natin. Kailangan maging banal yung ating espiritu, maging banal ang kaluluwa natin, maging banal din yung ating katawan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Naway, kayo gawing banal ng Diyos. Nagbigay ng kapayapaan at naway panatili niyang walang kapintasan ang buong niyong katawan. Ang tao pala may buong katawan, espiritu, kaluluwa at katawan. Amen. Yung espiritu yun ang babalik sa Diyos. Yung kaluluwa yun yung may pakiramdam. Kapag nahulog sa impero, yan yung mahirapan. Espiritu, hindi nga ng Diyos yun. Buhay yun. Yung kaluluwa yun yung nakakasama ng init. Yung katawan lupa mabubulok. Amin ba? Pag nilibing yan, mabubulok yung katawan lupa. Pero yung spirit pabalik sa Diyos. Yung kaluluwa, yun yung aray. Matalsikan ka naman, di ka masakit. Nakadama ka ng sakit. Amen? Tayo lalapit sa Lord. Sunod na kayo sa prayer sa akin. Sunod tayo sa prayer. Sabihin natin, Lord, patawad po. Lord, patawad po. Sa aking pagkukulang. Sa aking kasalanan. Sa isip. Sa salita. At sa aking magawa. Alisin mo yung talikala. Sa aking mata. Alisin mo yung talikala sa aking isip, sa aking puso. Alisin mo yung talikala sa aking mga kamay. Alisin mo yung talikala sa aking mga paa. Linisin mo ang aking espiritu. Linisin mo ang aking kaluluwa. Linisin mo ang aking katawan lupa. Pabanalin mo ang aking espiritu. Pabanalin mo ang aking kaluluwa. Pabanalin mo ang aking katawan lupa. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Sa oras na ito, buksan mo yung mata ko, yung isip ko, yung puso ko. Ipakita mo sa akin yung mga bagay na hindi mo kalooban. Pagpalain mo ako sa gabi ito. Ini ko ang power ng prayer, power ng worship. Sa'yo po yung mawit sa Lord. Awitan natin ang Panginoon sa gabi ito. Hindi nyo ba alam na may worship yun? Saan yung ating gitarista? Parang hindi nyo pa alam. Kapag alam nila, talagang kasama talaga yung worship doon. At sa pag-worship natin, gamitin natin ang ating isip. Ano ba tayo mag-worship? Kay Lord, kay Jesus Christ. Awitan natin siya. Kanino ba tayo mananalangin? Kay Lord pa rin. Kanino ba tayo sasamba? Kay Lord pa rin. Yan. Luwalhatiin natin si Lord sa araw na ito, sa gabi ito. Hingin natin ang revival ng deliverance, power ng deliverance. Hallelujah. Napakasarap makalaya. Makasarap, sobrang sarap ng deliverance, ng power ng Hallelujah.
Narito kami, Panginoon. Magkaisa sa panalangin. Narito kami, Panginoon. Magkaisa sa pagpapuri. Magkaisa sa pagsamba. Sama-sama kami manalangin sa iyo. Sama-sama kami magpapuri sa iyo. Sama-sama kami sa sambasa, sa Espiritu, at sa katotohanan. Sama-sama kami manalangin sa Espiritu. Sama-sama kami magpapuri sa Espiritu. Sama-sama kami sa sambasa sa Espiritu. At gagamitin namin ang aming maisip. Yes, hallelujah. Lahat tayo sama-sama magpuri sa Diyos. Magpuri sa Espiritu. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oh Diyos, minamahal. Hallelujah. Oh Diyos, sinasama. Hallelujah. Oh Diyos, minamahal. Hallelujah. Dakila ka. Pinupuri ka namin, Panginoon. Purihan ka. Luluwalhatiin. Hallelujah. Buong pag-alam at tapat. Hallelujah. Kami sumasamba. Mag-hallelujah tayo. Sasambahin kitang luluwalhatiin. Itatanghal kitang laging mahalin. Ang daming nais ko'y sa iyong piling. Ibigin kita,
itatanghal kita, laging mamahalin. Yes! Hallelujah! 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 Nais ko'y sa iyong piling, iibigin kita, luluwalhatiin ka. Kailan ang presensya ng Diyos ay bumaba sa aming kalamitan? Alay ko'y wagas na pagsamba. Sambahin kita, luwalhatiin. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Tatanghal kita, Para sa kaligtasan ng ating pamilya. Sa kaligtasan ng lahat ng tao. Sa kaligtasan ng lahat ng hari. Sa lahat ng may kapangyarihan. nais ko'y sa iyong Sa kaligtasan ng ating sambahayan. ibigin kita. Iyan natin ang mga kasintahan ng aming Diyos. Luwalhatiin Puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos. ang alay ko'y wagas na pagsamba. Ikunin mo yung kamay ko sa kabila. Tayo, 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 tayo. Tayo, tayo para makauna tayo, makauna. Itatanghal kita, Yes! Hallelujah! Hallelujah! mahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling. Iingatan tayo ng Diyos. Huwag kayo matakot. Ibigin kita, luluwalhatiin ka. Huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sambahin kita, Piling ko ang power luluwalhatiin. ng deliverance. Itatanghal kita, laging Yan! Alisin mo yung mga tanikala sa mata. mahal. Tanikala sa isip, tanikala sa puso, tanikala sa kamay, Sa tanikala. iyong Mami, mami. Tanikala sa paa.
Ipakita mo sa amin kung marumi kami. Baka nilisin mo kami. Kahit mo kami karapat-dapat sa iyong harapan. Papanalin mo kami. Ang Espiritu namin, ang kaluluwa namin, yung katawan namin, papanalin mo, Panginoon. Palakasin mo yung aming physical. Palakasin mo yung aming mga spiritual. Ilagay mo sa bibig namin ang mga salita mo. Receive power! Receive power! Receive power! Receive power! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Salamat po, Ama. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Yes. Lahat ng tagapanood, i-receive niyo ang pangalan, ang iba-iban. Kung ikaw nagkasala sa Diyos, mag-repent ka. Kung hindi ka naging tapat sa Diyos, mag-repent ka. Dahil ka tawagin mo ng Panginoon si Kristo. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapasok sa langit. Dahil ang mga sumusunod lamang ay tulutan Diyos na pumasok sa langit. Ama, nahabagan mo ang mga tao. Iligtas mo ang kaluluwa ng mga tao. Iligtas mo ang mga hari. Iligtas mo ang may mga kapangyarihan. Ang mga presidente, abutin mo. Yung mga bansa, abutin mo. Lobin mo na magkaroon kami ng mamarating pagtitipon na sigaw 2027. Palawagin mo prayer, palawagin mo preaching nito. Lahat ng tagapanood, tagapakinig, puspusin mo sila ng Espiritu. Hindi ko power ng prayer, power ng worship, power ng deliverance. Thank you, Lord. Ipakita mo sa amin kung marumi kami, kung may kasalanan kami, para makapagsisi kami,
Pakalinisin mo yung aming espiritu. Pakalinisin mo yung kaliwanag. Pakalinisin mo yung aming kasama. Pakabanalin mo ang aming espiritu. Pakabanalin mo kaliwanag. Pakabanalin mo kasama. Sapagkat sabi mo, ikaw na Diyos ay banal na tumawag sa amin. Magpakabanalin kami. Thank you, Father. Salamat, Ama, sa gabi ito. Sa revival ko. Sa power ng God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo ang pasalamat, Panginoon. Pagsambat, pagluwalhati. Sa aming pangalan ni Jesus, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Salamat sa kapatihan mo sa aming buhay. Salamat, salamat po. Pagpalain mo gabi. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen.